Are you cheating on me? Hindi makapaniwalang tanong niya habang hawak-hawak ang cellphone ng boyfriend niyang si Ethan kung saan niya nakita ang panloloko na ginagawa nito sa kanya. Avior, just a yes or no, Ethan. Are you cheating on me? Ulit pa niya. Ngunit imbis na sumagot ay tumahimik at yumuko na lang si Ethan. Hindi makapaniwala na natawa naman siya. The audacity. Talaga lang ha? Nagawa mo pa talagang magloko sa akin? Sino ba yung babae na yan ha? Siguraduhin mo lang na mas maganda sa akin yan ha? Avior please. Anong Avior please? Sumagot ka Ethan. Sino siya? Classmate mo sa academy? Kastigo niya pa. Lalo naman itong natahimik. So classmate mo nga. Kumpirma niya. Lalo pang natawa sa sobrang inis. Akala ko kaya ka pumasok doon ay para maging sundalo. Para mag-training na maging sundalo. Yun pala, training para maging manloloko. Hindi ko naman sinasadya, Avior. Anong hindi sinasadya? Ethan, choice ang magloko. Ginagamitan niya ng utak, pinipiling gawin. Kaya huwag mo kong bigyan ng ganyang excuse. Ang sabihin mo, malandi ka lang talaga. Singhal pa niya. Hindi siya makapaniwala na mauuwi lang pala sa ganon ang 5 taon nilang relasyon. Nasa haba ng pagsasama nila, ay lolokohin lang din pala siya nito. I'm sorry, Avior. Alam ko na walang sapat na paliwanag at dahilan yung ginawa ko. Buti alam mo. Ang kapal ng mukha mo, ha? 5 taon ipagpapalit mo lang sa babaeng nakilala mo lang sa training? Sino ba yan, ha? Iharap mo sa akin ng babae na yan, kakalbuhin ko siya. Huwag mo siyang idamay, please. Pakiusap naman agad ni Ethan sa kanya. Anong hindi ganon at huwag siyang idamay? Hindi siya idadamay kahit siya naman yung punot dulo nito. Kumabit siya. Kaya paanong hindi ko siya idadamay? Hindi siya kabit, Avior. Hindi kabit. Ethan, iba na bang definisyon ng babaeng nakikiapid sa bukabularyo mo? Singhal naman niya dito. Hiwalay naman na tayo. Sagot naman ito. At kailan pa yan ha? Bakit hindi ko naman yata alam na naghiwalay na pala tayo? Basta, pakawalan mo na lang ako, Avior. At sino naman ang nagsabi sa'yo na hahabulin kita? Mahal kita, Ethan. Pero hindi ako tanga. Alam ko ang worth ko. At alam ko na hindi ko deserve ang lokohin lang ng katulad mo. Kung ganun, wala na pala tayong dapat na pag-usapan. Hiwalay na tayo kaya wag na sanang mag-cruise pa ang landas natin. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Para ikaw pa yung humiling niyan. Total break naman na tayo. Pwede ko nang sabihin na una, hindi ka naman kagupuhan. Kaya dapat magpasalamat ka na minahal kita. Pangalawa, ang boring mong kasama. Daig ko pa ang may kasamang matanda. At pangatlo, hindi ka naman magaling sa kama kaya hindi ka kawalan. Dagdag niya pa. Napaawang ang bibig ni Ethan dahil doon. At bago pa man ito makasagot ay tumalikod na siya at diretsong lumakad papunta sa kotse niya. Hindi na niya ito nilingon pa dahil ayaw niyang isipin ito na nagdadalawang isip pa siya o nagsisisi. Ngunit kahit na ganun katapang ang pagharap niya kay Ethan, hindi pa rin niya maitatanggi na nasaktan siya sa ginawa nito sa kanya. 5 taon din kasi ng buhay niya ang inilaan niya para sa binata. At kahit na masyado siyang maldita o masama kay Ethan, ay minahal niya naman ito ng totoo. Pag-uwi naman niya sa kanila ay agad niyang sinabi sa mga kapatid niyang si Winslow at Yona ang nangyari. At ilang minuto lang ang lumipas ay sabay-sabay nang nagdatingan naman ng 3 niya pang mga kapatid na may sari-sariling mga buhay. Anong ginagawa niyo dito? Winslow called us and told us what happened. Sagot ng panganay niyang kapatid na si Savion. Napalingon naman agad siya kay Winslow, ang bunso nila. He did what? Tanong naman sa kanya ni Zola. Sumunod ito sa kanya na ipinanganak kasabay ng kakambal nitong si Zella. Napairap naman siya. Don't make me repeat it, Zola. Naiirita lang ako lalo. Nag-cheat si Kuya Ethan kay Ate Avior at classmate nito sa academy ang pinalit sa kanya. Saad ni Winslow. Ipinagpalit ka ng gunggong na yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Zola. Oo, Diyos ko ang lakas ng loob. Akala mo ang gwapo niya masyado para gawin yun. Masama ang loob na sagot naman niya. Pero ate, bakit hindi ka umiyak kung ganun yung ginawa sa'yo ni Kuya Ethan? Tanong pa ulit ni Winslow. At bakit naman ako iiyak sa kanya?
Hindi naman sa gold para panghinayangan ko, no? Pasalamat nga siya at minahal ko pa siya kahit ganun lang siya. Sabay-sabay na napasimangot naman agad ang mga kapatid niya. Alam mo ate, baka ka pinagpalit dahil ganyan yung ugali mo. Baka nagsawa na lang talaga si Kuya Ethan sa kamalditahan mo. Komento pa ni Kiona sa kanya. O bakit? Totoo naman yung sinasabi ko Totoo naman na ganun lang talaga siya. Mahirap. Kung sino siya para lokohin lang ako. Ako na to, ipinagpalit pa niya. Mayabang na sagot pa rin niya. Siguradong yan nga yung dahilan ni Ethan. Masyado kasing mayabang at maldita yung ate nyo na to. Si Xavier naman ang nagsabi nun. What? Ako yung kapatid nyo kaya ako dapat yung kampihan nyo. Aba, singhal niya pa sa mga to. Mga kapatid mo kami, kaya sa'yo talaga kami kumakampi. Pero hindi pa rin natin maitatanggi na pwedeng isa sa mga dahilan ni Kuya Ethan kung bakit siya naghanap ng iba ay dahil sa ugali mo. Paliwanag pa ni Zella. Mga dahilan, take note of that ate. Si Kiona naman yung nagsabi. Nagloko pa rin siya. Walang sapat na justification yung ginawa niya. Hindi namin makakalimutan yun. Hindi talaga tama yung ginawa niya. Pero kasi ate, ang sama din ng ugali mo madalas. Sagot pa ulit ni Kiona. At nanggaling pa talaga sa'yo yan ha? Pareho naman tayong maldita. Sagot niya din. Huwag na kayong mag-away-away. Hindi yan yung issue. Pigil sa kanila ng ate Xavier nila. So ano ng plano mo ngayon, Avior? Natahimik naman siya at napaisip. Sa totoo lang, ay wala naman na talaga siyang plano patungkol kay Ethan. Tapos na sila simula nang malaman niyang may iba ito. Pero alam niya sa sarili niya na hindi siya matahimik hanggang hindi niya nakikita kung sino ang pinalit sa kanya nito. Papasok ako sa army, sagot niya. Ha? Sabay-sabay ni reaksyon naman ng mga kapatid niya. Nasisiraan ka na ba ng utak, Avior? Army? Papasok ka ng army at para saan? Anong dahilan mo, ha? Tanong pa ng ate Xavier niya. Para hanapin ang babae ng Ethan na yan dahil titirisin ko silang dalawa. Para sigurado yung happily ever after nila. Pwede mo namang gawin yan nang hindi pumapasok sa army, ate. Si Zella naman yung may sabi. Ito yung paraan na gusto ko. Tignan natin kung gaano kakapal ang mga mukha nila sa oras na nagharap-harap na kaming tatlo. Gusto ko ring makita ang itsura ni Ethan habang unti-unti niyang nare-realize na mali ang naging desisyon niya. Nalokohin ako. So, you want to prove that you're better by enlisting yourself in the army? Nakataas ang kilay na tanong ni Xavier sa kanya. I don't need to prove anything, ate. I am better from the beginning. Ethan was just blind to see it. Mayabang na sagot niya. Ang yabang mo talaga, ate. Napapailing na komento naman agad sa kanya ni Kiona. Wala akong pakialam. Ang importante ay mapatunayan ko sa Ethan na yan na maling desisyon na naman ang nagawa niya. At kapag nangyari yun, kahit gumapang pa siya sa putik, ay hinding-hindi ko pa rin siya tatanggapin. Sumpa pa niya. Hindi siya papayag na gano'n na lang basta ang gagawin nito sa kanya. Na basta na lang siya nitong lolokohin at iiwan na para bang wala silang pinagsamahan ng 5 taon. Samantala, hindi naman mapigilan ni Ismael ang mapahilot ng kanyang sentido dahil sa mga aberya na nangyari pagdating ng mga bagong trainee nila sa army. Pasensya na, sir. Hindi namin nabilang ng maayos ang participants ngayong taon. Dahilan ni Carlo, isa sa mga staff sergeant nila. Gawin niyo agad ng paraan yan. Tiimbagang nasabi na lang niya. Ayaw niyang magalit, lalo na't alam niyang wala naman yung maitutulong sa sitwasyon nila. Ginagawa na po ng paraan, sir. Mabuti naman. Sige na, bumalik ka na sa gawain mo. Utos pa niya. Agad naman itong sumaludo sa kanya at sumunod sa iniutos niya, habang siya naman ay pinagpapatuloy ang ginagawa niyang trabaho. Tulad ng inaasahan niya ay nagawan nga agad ng paraan ng mga staff sergeant nila ang kakulangan sa matutulugan para sa mga bago nilang trainee, kaya dahil doon ay nakahinga na siya ng maluwag kahit konti. Ayaw kasi niyang magkamali. Pinakaiiwasan niya yon para maiwasan din ang mas malaking problema. Kaya naman sa gawaing hawak niya ay talagang napupuri siya dahil laging maayos at matagumpay. Kinabukasan ay maaga siyang naghanda para sa welcome ceremony ng mga trainees nila. For this moment, hindi na kayo estudyante. Hindi na kayo ordinaryong sibilyan. From this moment, trainee kayo ng army. Naiintindihan nyo? Anya pagkatapos ng mga panimula nilang pagbati. Opo, sir. Sagot naman agad ng mga trainees nila.
Mas malakas. Opo, sir. Good. Una sa lahat, kalimutan niyo ang salitang ayoko. Dito, walang ayoko. Wala ring hindi ko kaya. Ang meron lang dito, gagawin ko. Maliwanag? Opo, sir. May tanong ako. Sinong nagdesisyon ditong pumasok? Kasi inutusan ng magulang. Tanong niya. Napataas naman ang kilay niya nang may ilan ang nagtaas ng kamay. Ibasura niyo yung dahilan na yan. Hindi sila ang tatakbo. Hindi sila ang mabubugbog. Hindi sila ang iiyak sa sikat ng araw. Kayo. Dito, sarili niyong dahilan ang kakapitan niyo sa leeg. Kung gusto niyong mag-survive. Naiintindihan niyo ba? Opo, sir. Sino namang andito para magpabida? Para may mapost sa social media? Walang nagtaas ng kamay. Napangisi na lang siya. Mabutit mahiya pa kayo. Dito, hindi content ang buhay niyo. Totoo dito. Real time ang hirap, real time ang sakit, real time ang pagkatalo at pagkapanalo. Natahimik naman agad ang mga to. Ni isa ay walang gumawa ng kahit na anong ingay. Last question. Sinong handang sigawan, pagalitan, pagalawin, hanggang mawalan ng hininga, pero hindi bibitaw? Napangisi naman siya lalo nang tulad ng inaasahan niya, ay wala ulit nagtaas ng kamay. Siguraduhin yung totoo yan. Dahil susubukin ko kung gaano katotoo ang opo nyo. Welcome to training. From now on, bawal ang duwag. Patuloy pa niya. Opo, sir. Mas malakas. Opo, sir. Good. Simula ngayon. Running formation. Anya at agad namang umayos ang lahat. Go! Sigaw pa niya na agad namang sinunod ng mga to. Bantayan niyo sila. Utos naman niya sa mga katabing staff sergeant nang magsimula ng magtakbuhan ang mga trainees. Sa kabilang banda naman ay napapamura na lamang si Avior sa isip niya habang hinihingal sa pagtakbo. Alam naman niyang siya mismo ang naglagay sa sarili niya sa sitwasyong yun, ngunit hindi naman niya inaasahan na pahihirapan agad sila sa unang araw pa lang nila sa kampo. Grabe, wala man lang pa welcome party, parusa agad. Bulong niya sa kanyang sarili. Natigilan naman siya nang may marinig na mahinang tawa mula sa gilid niya. At nang lingunin niya yon ay nakita niyang lalaking trainee yon at tinatawanan siya nito. Anong nakakatawa? Ikaw, kakasimula pa lang ng training nagrereklamo ka na agad. Ano naman sa'yo? Magreklamo ka din kung inggit ka? Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko naman tong pinasok ko. Alam ko na pahihirapan tayo dito para makita kung karapat-dapat ba tayo sa pwesto. Sagot pa nito. Ang dami mong alam. Sino ka ba? Feeling close ka dyan? Tinawanan naman ulit siya nito at saka nag-abot ng kamay sa kanya. Liam, ikaw, anong pangalan mo? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi naman ako nandito para makipagkilala ng kahit na sino, no? Ay, ang suplada mo naman. Ikaw na nga yung kinakaibigan eh. Ikaw pa yung mataray. Wala akong pakialam. Hindi ko naman gusto makipagkaibigan sa'yo. Sabi naman niya tsaka ito tinalikuran. Wala siyang plano na kahit ano bukod sa patunayan na mali si Ethan sa panloloko nito sa kanya. Kaya wala rin siyang interes sa kahit na anong bagay maliban doon. Ano, kaya mo pa? Nakangising si tapa ni Liam nang magkita na naman sila sa kalagitnaan ng drill. Ikaw na naman? Supladang sagot niya. Nakita lang kita. Huwag kang mag-assume dyan. Hindi ako nag-a-assume na iirita ako sa'yo. Ay wow, inaano ba kita? Buti nga kinukumusta pa kita eh. Ewan ko sa'yo. Sabi naman niya tsaka muli itong tinalikuran. Ngunit tila makulit si Liam na panay pa rin ang lapit nito sa kanya kahit na paulit-ulit niya itong tinataboy. Kaya sa huli ay wala siyang ibang nagawa kundi ang wag na lang itong pansinin. Makikitabi. Nakangising paalam sa kanya ni Liam nang nasa kantina sila para sa tanghalian. Hindi na rin ito hinintay pa na pumayag siya dahil naupo na agad ito sa tabi niya. Huwag ka nang magreklamo. Mabilis lang naman yung lunchtime natin. At hindi pwede dito yung magmaritesan kaya hayaan mo na ako dito. Saad pa nito agad nang lingunin niya ito ng masama. Ang clingy mo, no? Ganun talaga pag magkaibigan. Magkaibigan? Sinong nagsabi sa'yo na magkaibigan tayo? Ako. At wala ka ng choice kasi lahat naman tayo dito hindi magkakilala. Kaya mas okay na may kaibigan ka na ngayon pa lang. Sabi pa nito. Napaawang naman ang bibig niya at akmang sasagot pa sana siya
Nang bigla silang makarinig ng hudyat, lahat naman sila ay agad na natahimik at maayos na tumayo. Walang uupo hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba yon? Sabi sa kanila. Maliwanag, sir! Sabay-sabay na sagot naman nila. Walang ingay, walang reklamo. Kung malamig ang kanin, kainin nyo. Kung matigas ang ulam, nguyain nyo. Nasa army na kayo, hindi hotel. Naiintindihan nyo? Yes, sir. Good. On my count. 3, 2, 1, sit. Hudyat nito at sabay-sabay silang naupo at nagsimulang kumain. What is this? It's so hard. Mahinang reklamo niya nang mahirapang kagatin ng ulam niyang manok. Shh, baka marinig ka. Suway naman agad sa kanya ni Liam. Sino yan? Sinong nagrereklamo? Tumayo! Sita sa kanila ng bantay nila. Hindi naman sila kumilos ni Liam at natahimik na lang. Akala nyo bingi ako. Pakiusapan ko kayo Kung may reklamo kayo, lunukin nyo. Hindi ko kailangang marinig. Maliwanag? Maliwanag, sir. Proceed to eat. Walang salita habang kumakain. Utos pa nito. Tumahimik ka na kung ayaw mong tumakbo mamaya. Sobrang hina na bulong sa kanya ni Liam. Hindi naman na siya nangahas pa na magingay at nagtiis na lang ng kahit hindi niya gusto ang lasa ng kinakain niya. Kung tapos na, utensils down. At hintayin ng utos. Hindi uupo, hindi tatayo ng kusa. Army na kayo. Disiplina muna bago busog. Klaro? Yes, sir. Sagot nilang lahat. Binigyan naman sila nito ng 1 oras na magpahinga bago muling bumalik sa training. Samantala, 1 linggo simula nang nagsimula ang training ng mga bagong trainee, ay may ilang reklamo na ang natatanggap ni Ismael tungkol sa mga trainee nilang reklamador at ang pinakamaraming reklamo ang natanggap niya ay tungkol kay Avior. Avior Castillo. Basa niya sa pangalan ng dalaga. Masyado pong mareklamo yung isang yan, sir. Pati yung hinihigaan niya ay nirereklamo niya. Sumbong ng isa sa mga sergeant nila. Anong reklamo niya sa higaan niya? Masyado daw maliit at saka matigas, sir. Napataas naman ang kilay niya. Bakit? Ano ba sa tingin niya? Retreat tong pinuntahan niya na may magandang accommodation? Marami pa po siyang reklamo bukod dun, sir. Pati sa mga kasama niya may reklamo din ho siya. At late din siya lagi sa roll call. Sumbong pa ng sergeant. Bring her to me. Kakausapin ko siya. Utos niya. Mabilis naman itong sumunod at ilang oras lang ay nasa harapan na niya si Avior. I heard a lot of complaints about you. Were those true? Simula niya. I don't know, sir. You don't know? Taas kilay na tanong niya. Yes, sir. How would I know if those complaints were true if I haven't heard any of it? Tanong din ito pabalik sa kanya. Tila ba wala itong takot sa kanya? Inisa-isa naman niya dito ang mga reklamong sinabi sa kanya ng sergeant niya. Oh, those were true. Amin pa niya pagkatapos niyang sabihin yon. So you're admitting that those complaints are true? Yes, sir. Walang takot na pag-amin pa nito. Are you aware that we can send you home if this continues? Banta niya dito. Yes, sir. And you're still acting like that? Naiinis na niyang tanong. Hindi niya alam kung saan ito kinukuha ang tapang ngunit malapit na siyang mainis kay Avior. Sir, I'm just answering honestly. Sagot pa nito. Wala pa rin katono-tono ng takot. Honest is different from rude. You know that, right? If they think I'm rude, then okay, sir. I can't change what they think. You don't have to change what they think. Pero kailangan mong baguhin yung ugali mo. Kung yun po yung utos, then I will try, sir. No. Don't try. You will fix it. Walang try dito. Yes, sir. Tinitigan niya ito ng matagal. Isa pa ulit na reklamo, Castillo. 1 beses pa. Hindi na kita kakausapin. Ipapauwi na kita. Clear? Clear, sir. Good. Dismissed. Taboy niya dito bago sa tuluyang naubusan ng pasensya. Castro, tawag niya sa isa pang sergeant pag alis ni Avior. Yes, sir. Pakibantayin yung Castillo na yan. Siguraduhin mong hindi makakagawa ng mali. At kapag may ginawa siya, kahit maliit pa yan, sabihin mo agad na mag-empake na siya at umuwi na. Copy, sir. No warnings, no excuses. Diretso dispatch. Understood, sir. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasan ni Avior ang mapamura sa sobrang inis. Alam naman niyang mahigpit ang pagpasok sa military. Pero hindi naman niya inaasahan na may mga sumbongera siyang nakakasalamuha. Ang kapal ng muka?
Mga sipsip, daig pa yung elementary kung magsumbong. Maktol niya habang naglalakad pabalik sa labas. 15 minuto na lang kasi ay magsisimula na ulit ang training nila. Mga inggitera! Singhal niya pa sa hangin. Ngunit kung akala niya ay nasa sukdulan na siya ng inis niya, ay mali siya. Maikakainis pa pala siya. At yun ay ang makita si Ethan kasama ang babaeng pinalit nito sa kanya. Imbis naman na sumugod, ay hinintay na muna niya na makaalis si Ethan bago niya nilapitan ang babae nito. Halos mahulog naman ang mga mata niya sa pang-iirap at paninitig ng masama sa babae. So, it was you, ha? Ang kabit ni Ethan? Bungad niya nang malapitan niya ang babae ni Ethan. Anong sinasabi mo? How dare you act innocent? Alam mo, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, wala akong pakialam. Matapang na sagot pa nito sa kanya. At ikaw pa talaga yung matapang. Ano ba kasi ang kailangan mo, ha? Wala. Gusto ko lang makita kung sino ka. At ngayong nakita na kita, isa lang ang masasabi ko. Kailangan na yata ni Ethan ng salamin sa mata o kaya naman ay magpatawas dahil mukhang nagayuma siya. Ang sama naman ng ugali mo. Talagang masama ang ugali ko, lalo na sa mga katulad mong nakikiapid sa relasyon ng iba. Ayaw na sa'yo ni Ethan. Tanggapin mo na lang yun. Hindi ko kailangang tanggapin dahil kung ayaw niya sa akin ay mas ayaw ko naman sa kanya. Bakit? Sino ba siya sa paningin niya? Napailing naman ito. Tama nga ang sabi niya. Masama nga talaga yung ugali mo. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit kanya iniwan. Natawa naman siya. Hindi niya ako iniwan. Niloko niya ako. At ikaw ang ginamit niya sa panluloko sa akin. Kaya huwag kang matuwa dyan. Natahimik ito habang napangisi naman siya lalo. Hindi man lang ako nagselos sa'yo. Parang ang naawa pa ako sa'yo eh. Kasi naman tingnan mo nga yung itsura mo sa akin. Halatang nag-downgrade si Ethan. Sabi niya pa. Kitang-kita naman niya ang pamumula ng buong mukha nito dahil sa galit sa kanya. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan tungkol sa akin habang nandito ka sa loob ng kampo. Oh, ano naman? Bakit? Gagamitin mo yung ranggo mong maliit pa para pahirapan ako? Ibuli mo ako? Natawa siya at pinag-cruise ang mga braso sa harap ng dibdib niya. Subukan mo. Tignan natin kung may kinabukasan ka pang matanaw. Wala akong kapangyarihan dito pero sa labas meron at marami. Kayang-kaya kitang tanggalan ng lahat ng meron ka ngayon. Sa isang salita ko lang. Kaya sige, subukan mo. Banta niya pa. Natahimik naman ito. Dahilan para mapangisi siya lalo. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak bawiin sa'yo si Ethan. Sayong-sayo na ang basura na yon. Kaya enjoyin mo lang habang nasa sayo pa siya ha. Tandaan mo, once a cheater, always a cheater. And what goes around comes around. Kaya ingat ka. Anumang oras, pwedeng-pwede kang makarma. Saad niya pa bago ito talikuran. Halos mapatalo naman siya sa gulat ng pagliko niya sa isang pasilyo ay bumulaga sa kanya si Liam. Ano na naman ang ginagawa mo dyan? Singhal niya sa binata. Nakita't narinig ko yung ginawa mo dun sa sergeant. Ikaw kakapatawag pa lang sa'yo sa office, eto ka na naman, nang bubuli ka. Paano mo nalaman na pinatawag ako? Usap-usapan kaya sa dorm. Sinumbong ka daw ng mga kasama mo kasi masyado kang maldita. Hindi naman kita magawang maipagtanggol kasi totoo naman yun. Sabi ni Liam sa kanya. Chismoso, at sino ka naman para ipagtanggol ako? Ako lang naman ang nag-iisa mong kaibigan at kakampi dito. Kakampi, pero hindi mo ko nagawang ipagtanggol. Paano nga kita ipagtatanggol? Kung totoo naman na masama yung ugali mo. Sagot naman ito sa kanya. Ewan ko sa'yo. Sabi niya pa tsaka ito iniwan doon. Uy, sandali! Habol naman agad nito sa kanya para mang-usisa ng tungkol kay Ethan at sa babae nito. Wala naman siyang sinabi at natigil lang sa pangungulit sa kanya si Liam nang magsimula na ang training nila. Navigation at concealment training ang gagawin nila ngayon. Test kung marunong silang gumamit ng paligid nila para magtago at kung kaya nilang bumalik sa pinanggalingan nila kung hindi gumagamit ng GPS. At tanging compass, pacing at memorya lang ang gamit. Remember, sabi ng sergeant bago sila kumalat. Training to para sa dismounted patrol. In real ops, kapag na-disperse kayo, you must regroup without compromising your location. Walang ingay, walang flashlight, walang calling out. Gamitin ang utak. Tumango naman silang lahat. Dun ka sa sector na yan Mark your path mentally.
Bulong ni Liam sa kanya bago ito humiwalay sa kanya. Tumango naman siya kahit hindi siya sigurado kung kaya niya bang gawin ang sinasabi nito. Ganun pa man ay nilakasan pa rin niya ang loob niya. Dahan-dahan siyang lumusot sa pagitan ng mga puno at habang lumalayo siya ay sinusubukan niya na bilangin ang mga hakbang at tinatandaan ang bawat madadaanan niya. Okay, dito siguro. Bulong niya nang may makitang pulang araw na nakadikit sa malaking puno at itinuro ang direksyong paloob pa sa gubat. Ilang minuto din siyang naglakad at nang makaramdam ng pagod ay naupo na muna siya sa likod ng puno para magpahinga. At habang nakapagpahinga siya, ay inuulit niya ang instructions na sinasabi sa kanila kanina. 10 meters right from the flag, then curve left on return. Hindi ito yung puno. Anya sa sarili nang subukan niyang balikan ang dinaanan niya. Naglakad pa siya, 1, 2, hanggang sa na-realize niya na tuluyan na siyang nawala sa pinanggalingan niyang daan. Napamura na lamang siya sa hangin at nagsimula ng kabahan. Naliligaw na ako. Liam! Tawag niya dito ngunit kahit na ilang beses niya itong pinaulit-ulit, ay wala pa ring Liam na sumulpot o kahit na sino sa mga kasama niya. Lalo namang nadagdagan ang kaba niya nang magsimula ng umulan. Samantala, pakiramdam naman ni Ismael ay nakakahinga na siya ng maluwag habang pinapanood kung paanong kumilos ang mga bago nilang trainee. Hindi niya maitatanggi na magaling ang batch na ito kumpara sa mga nauna. Time's up! Regroup! Sigaw ng isang sergeant niya. Isa-isa namang nagbalikan sa mga taguan ang mga trainees at pumesto sa paligid ng orange flag. Binilang naman agad ang mga ito ng isang staff sergeant niya pa. Sir, 49 present. Balita pa nito. Napakunot ang noo niya. Trainees are 50. Sinong kulang? Anya. Sandaling nag-check ng roster ang staff sergeant bago muling bumaling sa kanya. Si Castillo, sir. Wala pa. Ano? Hindi pa bumabalik dito? No report from his radio. Sagot ng staff. Bumaling ang sergeant kay Liam. Ikaw ang partner niya sa sector. Anong huling posisyon niya? 10 meters sa kanan ko, sir. Dapat nakaregroup na siya kung sumunod siya sa instruction. Sagot pa ni Liam. Tumango naman siya dito at saka binalingan ang mga tao niya. Hanapin niyo. Siguraduhin niyo na maibabalik niyo siya dito bago pa sumapit ang dilim. Utos pa niya. Yes, sir. Sagot naman ng mga to. Sir, request permission to join the retrieval team. Volunteer pa ni Liam. Ngunit umiling siya dito. Hindi niya pwedeng isabak agad ito sa ganoong sitwasyon, lalo na trainee pa lang ito. Ayaw niyang madagdagan pa ng isang gulo ang gulong kinakaharap nila ngayon. Clear, sir! Sagot naman ng mga sergeant niya bago lumakad ang mga to para hanapin si Avior. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin bumabalik kahit isa sa mga to. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa paghahanap, lalo na't nagsisimula ng umulan. Castillo! Iritadong tawag niya habang binabaybay ang daan papasok ng gubat. Ilang minuto sa paghahanap ay napansin niyang naabot na niya ang liblib na parte ng gubat, parte na hindi nasakop ng training grounds nila. Tumingala siya. Nagbuntong hininga ng mahaba, tsaka muling nagpatuloy sa paghahanap. Mas mabilis na ngayon dahil bukod sa lumalabas na ang ulan ay gumagabi na rin. Castillo! Tawag niya pa ulit ngunit wala pa ring sumasagot. Hindi na tuloy niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Kung inis ba o kaba dahil alam niyang habang lumalakas ang ulan at lumalalim ang gabi ay mas mahihirapan silang hanapin si Avior. Napakaarte pa naman ng babaeng yun. Hindi niya mapigilang sabihin. Nagpatuloy lang siya sa paghahanap hanggang sa halos marating na niya ang dulo ng gubat. Muntik pa siyang mawala sa gitna ng malakas na ulan hanggang may narinig siyang sumisigaw. Agad niyang pinakiramdaman kung saan nanggaling ang tinig na yon at nang masigurado niya kung saan yun nanggagaling ay hindi na siya nagdalawang isipan na puntahan yon. Castillo! Sigaw niya pa para din marinig siya nito at kung nakaramdaman ito ng takot ay kumalma na. Sa kabilang banda, hindi na maitago ni Avior ang takot na nararamdaman niya habang nakasilong siya sa ilalim ng malaking puno habang naghihintay na tumigil ang malakas na buhos ng ulan. Basang-basa na siya at kahit anong pilit niyang himasin ang mga braso niya para mainitan siya, ay tumatagos pa rin ang lamig hanggang sa kaloob-looban niya. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa sitwasyong yon. Ganong wala naman siyang ibang ginawa kundi sundan ang mga nakasabit na mga arrow sa mga dinadaanan niya. Lord, ito na ba yung kabayaran sa lahat ng kasamaan ng ugali ko? Huwag naman po sana. Ayoko pong mamatay mag-isa.
Ang lungkot nun at nakakadiri. Hindi ko ma-imagine nakakainin lang ako ng mga insekto dito. Kausap niya sa Panginoon sa kalagitnaan ng sitwasyon niya. Ayokong mamatay na pangit, Lord. Dagdag niya pa. Lord, hindi ko po pinangarap na ma-headline sa ganitong dahilan. Promise po magpapakabait na ako. I'll change. I will be a better person. Hindi na po ako magmamaldita. Pakiusap pa niya. Liam, kasalanan mo. Yari ka sa akin pag nakabalik ako dyan ng buhay. Saad pa niya. Tila dininig naman agad ng Panginoon ang mga dasal niya dahil unti-unti nang humina ang patak ng ulan at ilang saglit lang ay may narinig na siyang boses na tumatawag sa pangalan niya. Nandito ako! Nandito ako! Sigaw niya kahit hirap na hirap siya. Castillo! Nandito sa ilalim ng puno! Sigaw niya pa. Narinig naman niya ang mabilis na pagkilos papalapit sa kanya. At bago pa man niya tuluyang maihanda ang sarili, ay sumulpot na sa harap niya ang hinihingal at basang-basa na si Ismael. Sir? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Paano ka napunta dito? Hindi ko alam, sir. Sinundan ko lang naman yung mga arrow sa puno. Nauutal pa rin na sagot niya dahil sa lamig. Arrow? Yung mga nakasabit sa puno kanina. Nakita ko yung mga yon kaya sinundan ko lang. Paliwanag niya. Inilingan naman siya ni Ismael. Hindi na parte ng training grounds ang parteng to ng gubat, Castillo. At hindi rin tayo gumagamit ng arrows para magsilbing gabay o anuman. Pero meron kanina, sir. Yun ang sinundan ko kaya napunta ako dito. Giit pa niya. Mariin naman siyang tinitigan nito ng ilang saglit bago ito muling umiling sa kanya. May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba? Wala, sir. Hindi ko lang talaga alam ang daan pabalik, sir. Kaya mong tumayo? Tumango naman siya at saka sinubukang tumayo. Ngunit hindi pa man siya nakakatawid ng tayo ay napaupo na ulit siya. Hindi ko pala kaya, sir. Anya habang nakatingin sa nanginginig niyang mga tuhod. Wala naman siyang narinig na kahit ano galing kay Ismael kaya nagulat na lang siya nang buhatin siya nito. Lumalalim na ang gabi. Kailangan na nating bumalik sa kampo. Saad nito habang humahakbang na palayo. Hindi naman na siya umimik at napahugot na lang ng malalim na hininga. Wala na siyang lakas pa na magreklamo o tumutol pa. Samantala, mabilis at dire-diretso ang hakbang ni Ismael habang pasan-pasan niya sa mga bisig niya si Avior. Pagdating sa kampo ay agad niya itong dinala sa infirmary para matignan lalo na't halos pawala na ito ng malay. Saan mo siya nakita? Tanong agad ng kaibigan niyang si Alex, na siya ring camp doctor, habang sinisimulan nito ang pag-check kay Avior. Sa dulo ng gubat. Sagot niya habang nakamasid lang habang sinusuri si Avior. Sa dulo? Paano siya nakarating dun? Ang sabi niya, sinundan daw niya yung mga arrows na nakita niya. Arrows? Hindi naman tayo gumagamit ng ganun, diba? Yun ang kailangan kong alamin. Malamig na sagot niya habang kunot noon na napapaisip sa nangyari. Hindi niya maintindihan kung paanong may ganoong markang naroon sa lugar na yon, lalo na't malinaw ang protocol na limitado lamang ang pwedeng sakupin ng gubat. Malaki ang forest range. Isang maling liko ay tiyak na maliligaw ang kahit na sino man na papasok doon. Napatingin siya kay Avior na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin dahil matagal din itong nababad sa ulan. Kaya mo ba siyang gamutin dito? O dadalhin ko na siya sa ospital? Hindi na nakatiis na tanong niya kay Alex. Kaya na dito, Ismael. Lagnat lang yan at ginaw sa ulan. Pag nainitan at nabigyan ng fluids, babalik din yan. Tumango naman siya. Just call me if you need help. Anya bago ito iniwan. Imbis naman na magpahinga, ay dumiretso pa siya sa office. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nalalaman kung bakit napunta doon si Avior. Kung aksidente lang ba yun o may nag-set up. Alcalde! Tawag niya pagpasok. Sir, mabilis na saludo ng surgeon staff. Gusto kong imbestagahan mo yung nangyari kanina sa gubat. Makipag-coordinate ka sa mga kasama mo tungkol dito. Alamin niyo kung may ibang dumaan doon nitong mga nakaraang araw. Civilians, hunters, kahit ano. At gusto ko rin na alamin kung sino ang naglagay ng mga arrows sa puno. Hindi yun sa atin. Copy, sir. Iuulat ko agad sa inyo kapag nakita na namin. Tumango naman siya. Make it fast. I want results as soon as possible. Matigas niyang utos. Kinabukasan naman ay dumaan na muna siya sa infirmary bago dumiretso sa office. Gusto muna niyang tignan ang kalagayan ni Avior dahil kailangan niya ring gawa ng report ang nangyari sa dalaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya nang maabutan na itong gising. Maayos na, sir.
Babalik na ako maya-maya sa training, sagot niya. Wag muna, magpahinga ka na muna. Tsaka ka na bumalik pag maayos na yung pakiramdam mo. Saad pa niya. Pauuwiin niyo na po ba ako, sir? Gusto mo ba? Hindi, sir. Ayokong umuwi. Kung ayaw mo, ay bakit mo iisipin na papauwiin ka namin? Dahil sa nangyari, alam ko na maraming reklamo tungkol sa akin. At alam ko na hindi biro yung nangyari kagabi, na pwede akong mapaalis ng dahil doon. Kung mapapatunayan na hindi mo talaga sinadya ang maligaw sa parte na yon, at totoong may nakita kang mga arrows doon, bakit ka mangangamba na mapapaalis ka? Hindi ko naman talaga sinasadya yun, sir. May nakita talaga ako. Isa pa, totoong may attitude ako na maldita ako, pero hindi po ako sinungaling. Hindi ho ako marunong magsinungaling. Napataas naman siya ng kilay. Bad character is still a bad character. Hindi porket sinabi mong hindi ka marunong magsinungaling, ay pinaniniwalaan na kita. At buti naman alam mo na may problema ka sa ugali, Castillo. Hindi pwedeng ganyan ka lang, lalo na't kung papalarin ka ay magiging parte ka ng military, ng army. Kaya ngayon pa lang baguhin mo na yung sarili mo. Dahil walang lugar sa military ang taong masama ang ugali. Sermon naman niya dito. Hindi naman ito nakaimik at tumanguna lang, pero hindi nakaligtas sa kanya ang panunulis ng nguso nito. Napailing na lang din siya. Sa kabilang banda naman ay ramdam naman ni Avior ang kahihiyan dahil sa nangyari at sa mga sinabi sa kanya ni Ismael. Sa dami na ng taong na nagsabi sa kanyang kailangan niyang magbago, dito lang siya naapektuhan ng sobra. Castillo! Salubong sa kanya ni Liam paglabas niya ng infirmary. Agad naman niya itong tinignan ng masama at nang makalapit na ito sa kanya, ay agad niyang ipinulupot ang braso niya sa leeg nito. Kasalanan mo to eh. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naligaw doon. Dahil sa'yo muntik na akong mamatay. Sorry na. Hindi ko naman alam na hindi ka marunong sa direksyon. Sumasagot ka pa talaga ah. Nasa ganun silang posisyon nang biglang sumulpot si Ismael sa harap nila. Ano nangyayari dito? Malamig na sitapan nito sa kanilang dalawa. Agad naman silang napaayos ng tayo. Sir, saludo nila ng sabay. Bakit sinasakal mo si Santos Castillo? Balak mo ba siyang patayin? Hindi po, sir. May sinasabi lang po ako sa kanya. Sagot niya. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Tila ba ayaw paniwalaan ang sinasabi niya. Ngunit hindi na rin ito nagtanong pa at pinabalik na lang silang dalawa ni Liam sa mga dorm nila. Nakahinga na naman siya ng maluwag dahil doon. At ewan niya ba, ngunit simula ng gabing iniligtas siya ni Ismael, ay ayaw na niyang magkamali. Ni ayaw na niyang malaman nito na hindi pa rin maayos ang ugali niya. Kaya hanggang pwede ay hinahabaan niya ang pag-unawa niya para maiwasan na niya ang magmaldita sa mga kasama niya. Patience, Avior, patience. Lagi niyang paalala sa sarili kahit napikon na siya. Taliwas naman sa inaakala niya ay hindi naman pala ganun kahirap baguhin ang ugali niya. Hindi man niya maalis ng buo ang kamalditahan niya, ay kahit papano ay nababawasan naman na. Ibang usapan nga lang pag si Ethan at ang babae nito ang kaharap niya. Palpak ka na naman, Avior. Hindi ko alam kung ano pa yung pinaglalaban mo at andito ka pa. Pang-iinis sa kanya ni Ethan nang malaman nito ang nangyari sa kanya sa gubat. Akala mo kung sino kang magaling, no? Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko yung ilang beses kang umiyak nung nasa training ka rin? Dahil akala mo mapapalayas ka na, ha? Pareho lang tayong palpak kaya huwag kang magmagaling dyan. Nakapasa naman ako, nakagraduate. Eh ikaw, kaya mo ba? Makakaabot ka kaya ng graduation? Eh di tignan natin. Makikita mo, makakagraduate ako at isasampal ko sa'yo yon. Patol pa niya sa hamon nito sa kanya. Kaya naman ang mga sumunod na activities nila ay mas pinagbuti niya pa. Hindi naman siya nabigo dahil hindi na siya nagkakamali. Lalo na't alam niyang hindi lang si Ethan ang nanonood sa kanya, kundi pati na rin si Ismael. At hindi naman niya alam pero simula nang iligtas siya nito sa gubat, ay bigla na lamang nag-iba ang tingin niya kay Ismael. Para bang bigla na lamang itong gumwapo ng 10 beses sa kanyang paningin. Nagdidiliryo ka na naman, Avior. Ganyan talagang nangyayari pag nagugutuman. Sermon niya sa sarili habang pilit na iniiwasan na mapatingin kay Ismael na nakisali sa activity nila. Palibhasa ang tagal mong nagtyaga sa katawan ng Ethan na yun, kaya para kang sinisilihan ngayon na nakakita ka ng macho. Dagdag pa niya. Subalit masyadong mahirap labanan ang pagnanasa. Dahil dumating na siya sa puntong wala na siyang pakialam kung nahuhuli na siya ni Ismael na naninitig dito. At siguro nga ay malala na siya dahil ginagawa niya na rin ang lahat para mapansin siya nito.
Samantala, hindi naman nabago kay Ismael na mailang trainee ang tila nagkakagusto sa kanya at hindi na rin mahirap para sa kanya ang wag pansinin ng mga yon. Subalit iba ang pakiramdam niya nang si Avior na ang gumagawa ng ganun sa kanya. At imbis na wag pansinin ang halatang paninitig nito sa kanya, ay tila mas nag-e-enjoy pa siya na para bang gustong-gusto niya pa na nakukuha niya ang atensyon nito. Dumagdag pa na tinututukan niya ang nangyari dito sa gubat kaya lagi rin itong nasa isip niya. Bagay na alam niyang mali, ngunit hindi naman niya maiwasan. Kaya sa huli ay wala siyang magawa kundi ang magpatangay na lang sa kung anuman ang tinadhanang mangyari. Are you satisfied? Hindi na niya napigilan na sabihin nang mapansin na naman niya ang paninitig nito sa katawan niya. Ha? Satisfied ka ba sa nakikita mo? I don't know what you're talking about, sir. Really, ha? Kahit palagi kang titig na titig sa akin. Sa katawan ko? Hala, hindi naman, sir. Tanggi pa nito. Imbis naman na mainis ay parang natuwa pa siya. Kaya naman sa tuwing mahuhuli niya ito na nakatitig na naman sa kanya, ay hindi na niya yon pinapalampas pa. Lagi niyang pinapakita kay Avior na nakikita niya ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, na minsan ay sinasadya niya ng magsuot ng fit na t-shirt para lang makuha palalo ang atensyon nito. Ganon ang naging interaksyon nilang dalawa sa mga sumunod na buwan. Medyo nalungkot lang siya nang dumating na ang araw ng graduation nito dahil alam niyang pwedeng yun na ang huling araw na makikita niya ito. How about now? Are you satisfied? Tanong niya ulit sa huling pagkakataon. At hindi tulad ng mga nakaraan, nilabanan na siya ng titigan ni Avior. Are you flirting with me, sir? Tanong nito pabalik sa kanya. Matapang na nagtaas naman siya ng kilay. What if I am? What would you do? Nginitian siya nito pabalik. I will flirt back, sir. Really? Paninigurado niya. Pilit na nilalabanan na mapangiti. Yes, really. Sagot nito tsaka tumingkayad para abutin ang labi niya. Hindi naman siya nagpakipot pa at gumanti agad sa halik nito. You kiss so damn well, huh? Tanong pa niya. You'll be surprised to know what I'm capable of, sir. Malambing na sagot naman ito sa kanya. Baka ikaw yung masurprise sa kaya kong gawin. Ganti naman niya. Subalit imbis na matakot, ay tila na-excite pa ito. Napailing na lang tuloy siya. At para naman hindi mawalay sa kanya si Avior ay sinigurado niyang maa-assign ito malapit lang sa kanya. Sa ganoong paraan ay makakasiguro siya na hindi siya nito makakalimutan. Wag mo na lang pansinin kung sakali na may sabihin na kalokohan yung mga kapatid ko Mga siraulo kasi ang mga yon. Babala sa kanya ni Avior ng ika-1 buwan ng relasyon nila ay ipapakilala na siya nito sa pamilya nito. Hindi naman ako nagtataka. Talaga ba? Ganyan ang ugali mo kaya hindi na ako magtataka na ganun din yung ugali nila. Uy, grabe ka naman. Mabait ang mga yun, no? Mga mapang-asar lang minsan. Depensa pa nito. Tell me more about your family. Saad pa niya. Ilang beses naman nang nagkwento sa kanya si Avior ng tungkol sa sarili nito. Sa nakaraan nito kay Ethan, pero hindi pa ang tungkol sa pamilya nito. Mabait si Zella at Winslow. Si Ate Savion at Yona, medyo lang. Pero si Zola, masakit siya sa ulo. Sa yung kaugali mo. Mas malala siya. Natawa naman siya. Ganun ba? Oo, ganun. Pero wag kang mag-alala, takot sa akin yun. Sagot pa nito. Dahil naman sa sinabi nito ay talagang hinanda niya ang sarili. Ngunit taliwas naman doon ang nangyari nang nakaharap na niya ang pamilya ni Avior. This is Ismael, boyfriend ko. Pakilala sa kanya ni Avior sa buong pamilya. Boyfriend? May boyfriend ka na ulit? Gulat na tanong pa ni Zola sa ate niya. Oo, at si Ismael yon. Huwag na kayong magtanong. Sagot pa nito sa kapatid. Napabaling naman siya sa ama ni Avior nang kausapin siya nito. Huwag mo nalang pansinin ang mga yan. Ganyan talaga sila pag magkakasama. Nito sa kanya. Wala pong kaso sa akin, sir. Sanay na po ako kay Xavier. Kaya hindi na ako nagulat. Sagot naman niya. Natawa naman ito tsaka nagtanong pa sa kanya ng tungkol sa trabaho na magiliw naman niyang sinagot. At sa buong oras na nandun siya sa bahay ni na Avior, ay wala siyang ibang naramdaman kundi pagtanggap. Dahil naman doon ay maligayang maligaya siya. Hindi naman niya inaasahan na ilang araw lang pagkalipas nang magpunta siya sa bahay ni na Avior, ay makakaharap niya agad si Ethan. Pwede ko po ba kayong makausap, sir? Salubong pa nito sa kanya. Tungkol saan? Sagot niya. Nagpapaka-professional pa rin siya sa kabila ng inis na nararamdaman niya. Tungkol po kay Avior. What about Miss Castillo?
Alam ko ang namamagitan sa inyong dalawa, sir. At ano naman yun ngayon sa'yo? Wala. Pero gusto ko lang pong malaman na pwedeng ginagamit ka lang ni Avior para pagsilosin ako. Malakas ang loob na sabi nito sa kanya. At bakit naman niya gagawin yun? Bakit sa tingin mo gagamitin niya ako para pagsilosin ka? Ngayon ay hindi na siya nagtataka kung bakit ganun na lang ang mga salitang binibitawan ni Avior tungkol kay Ethan. Dahil kahit siya ay siguradong ganun din ang sasabihin, o baka mas malala pa. Dahil nagkaroon kami ng relasyon noon, 5 taon kaming magkarelasyon. Sagot pa ni Ethan sa kanya na para bang napakalaking revelasyon noon para sa kanya. Yun ang dahilan niya para gamitin ako? Tanong niya naman, hindi nagpapatinag sa mga sinasabi nito. Ayaw niyang ibigay ang reaksyon na inaasahan nitong makukuha sa kanya. Alam naman niya ang intensyon nito para sabihin yon ay ang masira silang dalawa ni Avior. Gusto lang kitang iligtas kay Avior, sir. Kilalang kilala ko siya. 5 taon din ang pinagsamahan namin. Naiintindihan ko. Pero hindi sapat ang mga sinabi mo para layuan ko siya. Alam ko na yun yung pakay mo. Ayoko lang na magamit ka niya, sir. Kiit pa ni Ethan. Hindi mo na problema kung hahayaan ko siya na gawin yun sa akin. Gusto niyong gamitin ka niya, sir? Hindi makapaniwalang tanong pa nito. Paano ka naman kasi nakakasiguro na ginagamit niya lang ako? Tanong pa niya. Dahil yun ang sinabi niya, sir. Pumasok siya sa army para patunayan na mali ako sa pangiiwan ko sa kanya. Nagtaas muli siya ng kilay dahil sa narinig. Pangiiwan o panloloko? Magkaibang bagay ang dalawang yun. Alam niyo ang tungkol doon, sir? Alam ko ang lahat ng tungkol sa relasyon yung dalawa. Sinabi niya sa akin. Sabi niya. Gusto niyang malaman nito na wala itong magagamit na kahit ano laban sa kanilang dalawa ni Avior. At kung meron man, hindi naman siya mangmang para paniwalaan agad yon nang hindi naririnig ang eksplanasyon ni Avior. Hindi naman ito nakaimik at napatitig na lang sa kanya. Tila ba hindi makapaniwala na wala lang sa kanya ang mga sinabi nito. May sasabihin ka pa ba? Umiling naman ito. Kung wala, umalis ka na. Bumalik ka na sa trabaho mo at siguraduhin mo na magagawa mo yun ng maayos. Marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa'yo. Sa inyo ni Reyes. Sabi niya. Lalo naman itong hindi nakaimik at tila ba nahiya pa. Umalis ka na. Taboy niya nang hindi pa rin ito umiimik. Sumunod naman agad ito at diretso nang umalis pagkatapos sumaludo sa kanya. Ilang minuto naman ang lumipas simula nang umalis ito ay si Avior naman ang dumating. Hi. Kabadong bati pa nito, nakatayo lang ito sa pintuan ng office niya. Tinaasan niya naman ito ng kilay. Hindi siya umimik at pinanood lang ang bawat kabadong galaw nito. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito kung sakaling bigla siyang manlalamig. Sa kabilang banda, hindi naman malaman ni Avior kung ano ang mararamdaman niya sa balitang narinig niya. Hindi niya akalain na may lakas pa talaga ng loob si Ethan na puntahan si Ismael para lang sirain at guluhin sila. Pumunta daw dito si Ethan? Kabadong tanong niya. Oo. Malamig na sagot naman ito. Pwede ko bang malaman kung ano yung mga sinabi niya sa'yo? Bakit? Para saan? Para alam ko kung paano ako magpapaliwanag. Sinabi niya na ginagamit mo lang ako para pagsilosin siya. Totoo ba yung sinabi niya? Mabilis naman siyang napailing. Hindi no. Ang filingero naman ng lalaking yun. Ang kapal-kapal ng muka. Kung hindi yun totoo, ano? Napanguso naman siya tsaka sinabi ang totoong dahilan ng pagpasok niya sa army. Pero hindi ibig sabihin nun na mahal ko pa siya. Galit lang talaga ako sa ginawa niya sa akin at gusto kong makita ang babaeng pinalit niya sa akin. At ngayong nakita mo na, ano na ang plano mo? Ipagpatuloy yung training ko. Nandito na ako kaya hindi na ako aatras, no? Kibit balikat na sagot naman niya. Hindi yan ang sagot na gusto kong marinig, Castillo. Ngayong nakita mo na yung pinalit sa'yo. Ano na ang plano mong gawin sa kanya? Wala. Na-disappoint na nga ako na ganun lang yung pinalit sa akin tapos magsasayang pa ako ng oras. Ano sila? Gold? Napairap na sagot niya. Mas maganda't sexy pa ako sa babaeng yun, no? Pero mas maldita. Komento naman ni Ismael. I can't have all the good things in life, Ismael. So I had to be like that. Sagot niya pa. Nawala naman ang lamig sa mga mata ni Ismael at unti-unti na itong napapangisi sa mga narinig nito sa kanya. Hindi pwede sa akin ng ganyan. Ayaw ko sa maldita. Sabi naman nito. Hindi naman ako sobrang maldita, medyo na lang. Nababago ang ugali, Avior. Hindi porket ganyan ka ngayon ay dapat habang buhay ka ng ganyan. Paano kung hindi para sa akin yung full character development?
Na may matira pa rin sa akin na ganito. Ang hirap kayang magpigil ng inis lalo na kung wala namang utak yung nasa harap ko. Reklamo niya. Sinamaan naman ulit siya ng tingin ni Ismael. Character is important, Avior. You're a public servant. Hindi pwedeng mas mainit pa yung ulo mo sa mga nakakaharap mo. Sermon pa nito sa kanya. Hindi naman ako ganyan lagi eh. Siyempre depende sa kaharap. You should always perform good moral and right conduct, Castillo. Tao lang din naman ako, no? Hindi ako Diyos para lahat ng kabisita na ma-encounter ko sa lahat ng oras ay pababayaan at hindi ko nalang pansinin. Imbis naman na sagutin pa ang sinabi niya, ay pagod na napabuntong hininga na lang sa kanya si Ismael. Okay na ba? Pwede na ba akong bumalik sa pwesto ko? Tanong na lang niya bago ito tuluyang maubusan ng pasensya sa kanya. May tanong pa ako. Ano na naman? Kunwaring iritadong tanong niya. Hindi naman yun pinansin pa ni Ismael. Tinignan lang siya nito ng diretso sa mga mata at saka nagtanong sa kanya. Hindi mo na mahal yung ex mo. Gusto naman niyang mapangiti dahil doon. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili niya. Ayaw niyang ipakita na kinikilig siya dahil lang sa tanong nito. Hindi. Diyos ko, naaawa lang ako sa sarili ko pag naaalala ko na pinagtiisan ko yung saraulo ng 5 taon. Your words, Avior. Stop using derogatory words against other people. Sermon na naman ito sa kanya. Dahil naman masaya siya ay hindi na siya umapila pa. Ngumiti lang siya at nagpa-cute gamit ang mga mata niya. Okay, last na yon, sabi pa niya. Good, bumalik ka na sa pwesto mo. Utos naman ito sa kanya. Pilit pa na pinipigilan ang sarili na mapangiti sa kanya, pero bigo ito dahil kusa nang umangat ang gilid ng labi niya. Kiss na muna. Castillo, suway agad sa kanya ni Ismael. Kiss muna. Magtatampo ko pag di mo ko kinis. Ulit pa niya. Inaasar niya lang naman ito dahil alam niyang bawal yon, lalo na't nasa duty pa silang dalawa. Kaya naman gano'n na lang ang gulat niya nang gawin yon ni Ismael. Ako ang galit kanina, kaya bakit ako pa yata yung nanunuyo ngayon? Bulong pa nito sa labi niya. Hayaan mo. Ako naman yung yuyuko sa'yo mamaya. Pang-aasar niya pa sabay kindat. Avior! Joke lang. Eto naman, galit na naman agad. Baka mamaya padapain mo na ako Ayos lang naman sa akin. Jesus, what should I do with you, woman? Napangisi naman siya. Gusto pa sana niyang magsabi ng mga double meaning kay Ismael, kaya lang ay baka himatayin na ito dahil sa kahihiyan sa mga pinagsasasabi niya. Joke lang. Sige na, babalik na ako sa pwesto ko. Sabi niya tsaka mabilis na tinalikuran ito. Ayaw na niyang magtagal doon at baka seryosohin na nito ang mga sinasabi niya. Samantala, pakiramdam naman ni Ismael ay nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib pagkatapos nilang mag-usap ni Avior. Buti na lang din ay mas pinili niya na kausapin na muna ito bago siya pangunahan ng pagdududa niya. Ang ganda ng ngiti natin Sita sa kanya ni Marvin. Agad naman siyang sumeryoso at binalingan ng inaasikaso niyang mga papeles. Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Tanong niya pa dito. Sus, huwag mong ibahin yung usapan, Ismael. Ano? Seryoso na ba yung tungkol sa inyong dalawa ni Castillo? Matagal na akong seryoso sa kanya, Marvin. Sagot niya. Tila naman malaking sorpresa yun para kay Marvin. Nananlaki pa ang mga mata nito at napaawang pa ng bahagya ang bibig. Mahal mo na siya? Simula umpisa. Simula umpisa? Kailan yung umpisa na yan? Usisa pa nito pero umiling na siya. Wala siyang balak ibahagi kahit kanino man ang mga bagay na para lang sa kanilang dalawa ni Avior. Uy, sumagot ka. Kailan yung umpisa na yan Best friend mo ko pero hindi ko alam yan I don't kiss and tell, Marvin. Sabi niya. Sus, ganyan na Iba talaga kayo pag mahahanap niyo na yung true love niyo, no? Nakakalimot na kayo sa mga kaibigan. Huwag ka nang magdrama dito at bumalik ka na lang sa trabaho mo, Marvin. Taboy naman niya sa kaibigan. Umakto naman ito na para bang sinaksak niya ito sa dibdib, kaya inilingan niya na lang ulit ito. Kinagabihan naman, tulad ng nakasanayan na nila, ay kumain na muna silang dalawa ni Avior bago niya ito ihatid pa uwi. Ayokong umuwi. Saad pa sa kanya ni Avior, bago pa man siya makaliko papunta sa bahay ng mga magulang nito. May gusto ka pang puntahan? Tanong niya naman. Nakangisi na nilingon naman siya nito at tinaas baba pa ang mga kilay nito sa kanya. Sa kondo mo? Hindi tayo pupunta doon ngayon, Avior. Sagot naman niya agad. Bakit hindi? Basta hindi, Avior. Ihahatid na kita sa inyo pa uwi. Ayoko pa ngang umuwi. Gusto ko na muna sa kondo mo, Ismael.
Wala naman tayong gagawin doon, Avior, kaya iuuwi na kita. Kalmadong giit pa niya dito. Meron tayong gagawin. Iritadong sagot naman ito. Napahugot siya ng malalim na hininga. Alam naman niya na yun ang gusto nito. Ayaw niya lang na bumigay agad at baka masanay si Avior na basta na lang mag-aya sa kanya. Wala ako sa mood. Sagot niya kahit alam niyang mas maiinis ito sa kanya. Anong wala sa mood? Ismael, isang buwan na yung huli nating ganun. Ano naman? Kailangan ba lagi nating gagawin yun? Oo, ganun naman talaga dapat. Wala nga ako sa mood. Giit naman lalo niya. Sinamaan naman siya nito ng tingin. May iba ka ba? What? May iba ka ba ha? Siguro, may iba kang kasamang gumawa nun no, kaya ayaw mo na sa akin. That's not true, Avior. Wala akong iba. Hindi ako ganun. Eh di ano? Bakit ayaw mo? Kahit 1 month na yung nakalipas sa huli nating ganun. Kastigo pa nito sa kanya. Saglit pa itong natigilan, tsaka mas tumalim pa ang tingin nito sa kanya. Don't tell me you're gay, sabi nito. What? No. You know I'm not. Sagot niya. Kung hindi, eh ano? Alin lang sa dalawang yun ang dahilan, Ismael? Hindi naman na siya sumagot. Imbis ay lumiko na lang siya papunta sa condo niya. Pagdating naman sa parking lot ng building, ay agad niyang inalalayan si Avior pababa ng sasakyan niya. At pagdating ng loob ng unit niya, ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Ayan, ganyan dapat. Nakangising saad naman ni Avior sa kanya habang pinauulanan niya ito ng mga halik sa leeg. Shut up, Avior. Inuubos mo ang pasensya ko. Sagot niya at walang pasabi na hinila ang suot nitong damit paalis ng katawan nito. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko yung nanggigigil ka. Sagot pa ulit nito na tuluyang sumaid sa natitira niyang pasensya. Kaya naman, tulad ng gusto nito, ay binigay niya lahat ng kaya niya hanggang sa ito na mismo ang sumuko kahit sa pagod. Sutil ka talaga. Sermon niya dito habang inaayos ito ng higa sa kama niya. Siguradong hindi na nito kakayanin pang umuwi kaya doon niya na ito patutulugin. Ang sakit ng katawan ko. Daing pa ni Avior. Pasaway ka kasi, masyado kang mapilit. 1 buwan na eh. Limot ka na yung ganitong pakiramdam, kaya kailangan kong ipaalala. Napailing naman siya. Gusto ko sana, hindi na muna natin gawin to hanggang hindi pa tayo ikakasal, Avior. Bakit naman? Naiisip mo na ba yung pagpapakasal? Oo. Sa akin. Tila hindi pa sigurado na tanong nito sa kanya. Kanino pa ba? Hindi ko alam. Bago pa lang tayo eh. Ano naman kung bago pa lang tayo? Hindi na ba tayo pwedeng magpakasal dahil hindi pa tayo tumatagal? Hindi naman. Pero baka magbago pa yung isip mo tungkol sa akin. Baka maisip mo pa na humanap ng ibang babae na gusto mong makasama. Napakunot noon naman siya. Bakit mo naman iniisip yan? Wala naman. Baka nga lang kasi. Hindi na ako maghahanapan ng iba. Wala na akong balak pa na maghanapan ng iba, Avior. Ikaw na ang gusto ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Saad niya. Hindi naman na umimik pa si Avior, ngunit unti-unti itong umiyak hanggang sa humagulgol na ito. Sigurado ka na ba talaga dyan? Hindi na magbabago yung isip mo? Siguradong sigurado na. Sagot niya habang pinupunasan ang mga luha nito. Nasa na yung singsing kung ganun? Natawa naman siya at napailing bago inabot ang drawer sa bedside table niya. Mula doon ay nilabas niya ang maliit na kahon na pinaglalagyan ng singsing na para kay Avior. Hala, seryoso ka talaga? May singsing ka dyan? I have always been serious to you, Avior. Bakit nagugulat ka pa? Sagot naman niya tsaka isinuot sa daliri nito ang singsing ni hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang oo ang sagot nito. Ganyan ka kapatay na patay sa akin ah. Nang aasar na tanong naman ito kahit panay pa rin ang iyak. Oo, sagot niya. Grabe, mahal mo ko kahit ang sama ng ugali ko. Kahit ang arte at demanding ko. Kahit ang tigas-tigas pa ng ulo mo. Kumpirma niya. Napaiyak naman ito lalo. Ang bait naman ni Lord sa akin. Paano ko niyan papatunayan na deserve ko lahat ng to, na deserve kita? Mahalin mo lang ako, sapat na yon, Avior. Mahal naman kita, Ismael. Mahal na mahal kita. Sagot naman ito sa kanya, saka yumakap. Niyakap niya rin ito pabalik at hinayaan na muna itong umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma na ito. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin makapaniwala si Avior
na engaged na siya kay Ismael. Dahil sa totoo lang ay hindi niya inaasahan na aabot sa ganun ang kanilang relasyon. Dahil hindi man niya aminin ay tumanim na sa isip niya ang ginawa ni Ethan na dahil doon ay niisip na niyang walang tatagal na magmamahal sa kanya. Akala ko habang buhay na ako magiging single, pag-amin niya kay Ismael. Bakit mo naman naisip yun? Dahil masama ang ugali ko na walang tatagal sa akin dahil masyado akong matapang para sa isang babae. Is that what your bastard of an ex fed your mind? Totoo naman yun eh. Pero hindi ibig sabihin nun na wala nang magmamahal sa'yo, Avior. Kailangan mo lang makatagpo ng taong tanggap ka, kahit sino o ano ka pa. Ng taong imbis na iwan ka dahil lang sa mga pagkakamali mo, ay tutulungan kang magbago, na itama ang mga maling gawain mo. Sabi pa nito sa kanya. Ganun ka sa akin. Dahil ayokong isipin mo na ayos lang yung mga ginagawa mo, na pwede mong gawin yung mga yon kahit kanino. I'm sorry. Hinging patawad niya sa lalaki. Simula nang makilala niya si Ismael ay mas nakikita na niya ang mga pagkakamali niya, na simula nang dumating ito sa buhay niya, ay na-realize niya na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo, na mas masarap pa rin ang pakiramdam na maraming kaibigan kesa sa wala. You're forgiven, baby. I've witnessed how much you changed, and I'm so proud of you because of those. Dahil yun sa'yo, dahil pinakita mo sa akin na mas masarap sa pakiramdam ang maging mabuting tao, sagot niya. Nakita mo yun dahil ako yung tamang tao para sa'yo, na ako yung itinakda para makasama mo. Sabi naman ito, tumango siya bilang pagsang-ayon. I love you, Ismael. I love you more. Nang sumunod na araw naman ay pinaalam na agad nila sa pamilya nila ang tungkol sa plano nilang pagpapakasal. May date na ba kayo kung kailan niyo gustong magpakasal? Tanong ng mommy niya. Wala pa po, ma'am. Pero 3 buwan simula ngayon ang plano namin. 3 months from now. Hindi ba masyadong mabilis yun? Ang daddy naman ang nagsabi. Nagmamadali kami, dad. Nakangising sagot naman niya. Dinig naman niya ang mahinang tawa ng mga kapatid niya. Gusto ko lang na maikasal na kami habang hindi pa kami abala masyado sa trabaho. Sagot pa ni Ismael. Tumango naman ang parents nilang dalawa. Sapat na ang dahilan nila para tanggapin ng mga to ang pagmamadali nilang maikasal. Kaya naman ng mga sumunod na araw, ay naging abala na silang dalawa sa pag-aasikaso sa mga dokumentong kailangan nila para sa kasal. At nang matapos doon, ay ang ibang mga kailangan at detalye naman sa kasal ang inayos nila. Kailangan ba talaga na ganito kaenggrande ang kasal natin? Tanong niya kay Ismael. Yeah, ayaw mo ba ng ganito? Hindi naman, kaya lang kasi wala naman akong masyadong kaibigan na mai-invite. 2 lang nung college tapos si Liam na. Ikaw ba? Sagot niya. Some friends from high school and college, then the rest are from the army. Sagot naman ito. Ang dami mo namang kaibigan. Mr. Congeniality ka siguro na nag-aaral ka pa, no? Mabait lang talaga ako. Eh di ako na yung masama yung ugali kaya wala akong friends. Who said you need friends when I'm here, huh? Kastigo naman ito sa kanya. Bakit? Hindi ba kailangan? You can have friends. Make more as much as you can. But always know that you don't need other people's validation because I'm here. I can be both your friend and lover. Sagot pa nito. Masayang-masaya naman siya sa kanyang narinig. Ngayon ay sigurado na siya na hindi na siya nagkamali sa lalaking pinili niyang mahalin, na hindi isang pagkakamali si Ismael. At sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin naman niya na hindi na mauulit ang nangyari noon. Hindi na siya magiging madamot at selfish. Sisiguraduhin niyang magmamahal na siya ng tama. Nang mga sumunod na araw naman ay mas naging abala na silang dalawa, na habang mas lumalapit ang araw ng kasal nila, ay halos wala na silang magawang ibang bagay. Lahat naman ng hirap at pagod nila ay naging maganda ang kinalabasan nang sa wakas ay dumating na ang araw ng kanilang kasal. Ang saya-saya ko, Ismael. Ang saya-saya ng puso ko. Saad niya, ilang oras matapos ang kasal nila. Masayang-masaya rin yung puso ko. Mahal na mahal kita, Avior. Saad pa ni Ismael. Mahal na mahal din kita. Ngayon ay naniniwala na siya na kung hindi laan para sa kanya, ay hindi yun mapapa sa kanya kahit na anong mangyari. Tulad ng relasyon nilang dalawa ni Ethan. Hindi yun para sa kanya, kaya hindi yun nagtagumpay kahit na ilang taon pa ang pinagsamahan nilang dalawa.
At iba man ang intensyon niya sa pagpasok sa military, subalit malaki pa rin ang pasasalamat niya dahil nakilala niya ang taong mahal at tanggap siya sa kung sino siya. Nang dahil sa pagpasok niya doon, ay natagpuan niya ang kaligayahan na para sa kanya. Kaya naman bilang pasasalamat, ay hinding-hindi niya sasayangin ang pagkakataon na binigay sa kanya ng tadhana. Sisiguraduhin niyang magiging masaya ang buhay niya kasama si Ismael. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Avior at Ismael. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.